Nilalapod ko mga igsoon, magpaambit sa pulong sa Ginoo. Ang title sa ako nga may share, ayaw pagilom, kitawag ta ngay may mong saksi o witness. Ang text nga akong pagkadalon, gikan sa Acts chapter 1 verse 8 o Matthew chapter 5 verse 16. Sa Acts chapter 1 verse 8 nagaingon, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me. No, sa nila ko tiwason sa Matthew chapter 5 verse 16 na lang ta, yun pa, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Lord, umani kami sa ani apulong panalangini kini akong i-share karon. So, daghang Kristiyanon karon ang gusto maluwas, pero dili gusto mahimong saksi. Ganahan ta sa blessings, ganahan ta sa proteksyon, sa answered prayers, sa langit. Pero kung panahon na sa pag-share sa gospel, pag-testify, pagdala og kalag kadto kang Kristo, mahilom na dayon ta. Pero wala ta giluwas sa Ginoo aron mahimong sekreto nga disipulo. Kitawag ta sa Dios nga mahimong kahayag sa kalibutan o tingog sa kamatuoran. Ang uban nga tao dili mo ato simbahan, dili mo basa og Biblia, dili mamati sa pastor, pero bisan mamati siya nimo, usbo nako, bisan mamati siya sila sa imo. Ang imong testimony mahimong tulay aron sila maluwas. Na yung mga tao nga mahimong naa sa impyerno tungod kay ang Kristiyanon na dapat unta mosulti nagpabiling hilom. Ang tanang magtotoo kitawag nga mahimong saksi. Sa Acts chapter 1 verse 8 ingon pa, ye shall be witnesses unto me. Wala nagingon ye shall be pastors only. Wala kaingon nga ye shall be missionaries only. Ang gingon, ye shall be witnesses. Meaning, tanang tinubos adunay responsibilidad sa pagtestify may tungod kang Hesus. Unsa ang witness? Ang witness mao ang tao nga nakakita o nakasinati. Sama sa witness sa korte, musulti siya sa iyang nakita. Kita usab nakasinati ta sa grasya sa Dios. Nakasinati ta sa kapasaylohan. Nakasinati ta sa kaluwasan. Unsaon na to pagilumana, no? Kung may tao nga nakakita nga naay balay na nasunog, siyempre dili gito siya mo ilom, mudagan gito siya o musinggit. Sunog, gawas mo. Ano? Kaya kung muhilom siya, na ay mamatay. Mausap sa mausap sa spiritual nga bahin.
Ang kalibutan nagpadulong sa eternal fire. Ug ang upang simbahan usahay hilong gihapon. Dili lang kay gitawag ta mahimong saksi, kihatagan usab ta sa Dios o gahom aron mahimo kini. Ang Holy Spirit, no, ang Malang Espiritu, mo'y naghatag o kusog sa pagsaksi o pagwitness. Ingon pa sa Acts chapter 1 verse 8, "But ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you." No? Ang pag-share sa gospel dili pinaagi lang sa intelligence, confidence, o personality. Pinaagi kini sa gahom sa Holy Spirit. Ganong maadlok man tao, usahay, ganong mayo man ta, basig katawan ko, basig dili sila ganahan, basig dili no ko kaya. Pero hinumdumi ang Ginoo wala magingon, "Go in your power." Ang iyang gingon, receive power. No? Si Moses, niadto siya nagduwa-duwa sa Egypt. No? Pero gigamit gihapon siya sa Dios. Si Peter hadlok sa una, nidinay gani kang Kristo, pero pag-abot sa Holy Spirit mitindog siya o miwali. Kabalo 3,000 nga kalag na luwas. Ang flashlight walay pulos kung walay baterya. Ang Kristohanon nga walay surrender sa Malang Espiritu, Holy Spirit, mahuyang siya yun ma-witness. No? Pero kung puno sa Espiritu Santo, naay boldness, naay compassion, nagyoy kalayo. Igsoon, ang atong kinabuhi may usa ka mensahe. Sa Matthew chapter 5 verse 16, ingon gani, "Let your light so shine before men." Ang witness dili lang sa baba, apil ang kinabuhi. Nayuban kusog mo post to Bible verse, pero pastos, no, gihapon sa balay, no, kusog mo ingon praise the Lord, pero manikas sa trabaho. Ang kalibutan dili lang maminaw sa imong ingon, tanawon usab nila imong kinabuhi. Ang kahayag dili kinahanglan musingkit nga kahayag ko, makita na kung tinuod nga na Jesus sa sulod, no, kanimo makita na sa batasan, makita na sa imong gugma, sa imong pagpasaylo, no, sa purity o honesty, no. Ang kandila bisan ibutang nimo sa ngit-ngit, bisan kamayra, klaro kayo. Bisan feeling nimo, no, kung ibutang nimo sa imong kagalingon ba, bisan feeling nimo ordinaryo ra ka, ordinaryo ra ko, pero sa imong pamilya, sa imong barkada, sa imong trabaho, ikaw ra di ay ang kahayag
nga ilang makita. Mo nang nagi pagbantay, no? Pagbantay, no, sa atong lihok, sa atong kinabuhi. Pero ang problema karon, daghang Kristohanon ang nahimong hilom. Ang hilom nga Kristohanon dili makatabang sa mga nangalaglag. Iyon pa sa Romans chapter 10 verse 14, how then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? Kung saan pagtuo sa tao kung walay musulti? Ang uban nagulat og milagro, pero bisan ikaw ang instrumento na gamiton sa Dios aron maabot nila ang maayong balita. Ang kahilom usahay mahimong disobedience, no? Usahay nadlukta nga ma-offend sila, pero unsa may mas grabe, ang temporary offense o eternal damnation, no? Tanaw na ko nato, kung ang doktor nakakita nga na'y cancer ang pasyente pero wala na kisulti, dili na pagigugma, cruelty na. Kita nga kabalo nga heaven is real, hell is real, and Jesus saves. Unya muhilom lang ta, no? Ang testimony makabago o kinabuhi. Sa Mark chapter 5 verse 19 nagayon, go home to thy friends and tell them how great things the Lord hath done for thee. No? Katong iyang bilagruhan, hingnan niya at dito, no? Ang iyang gisortihan. So dili talang mahimong preacher, pero tanan adunay testimony. Basig dili ka theologian, pero kabalo ka unsa ka sa una ug unsa ka nakakaron tungod kang Hesus, di ba? Sulti mong testimonyo, no? Ang uban mo ingon, sa una malahubog ko, isyuso, babaero o immoral, violente, no? Hopeless, suicidal, no? Religyoso pero naisalaang. Pero karon, okay, gibago ko ni Kristo. Kanang testimony powerful kayo. Kani sa Revelation chapter 12 verse 11, yun pa, and they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their unsa testimony, no? So naay mga tao nga dili madani sa argumento, pero matandog sa tinuod nga istorya sa transformed life. Ang imong testimony mahimong yawi aron ma-open ilang kasing-kasing ngadto kang Hesus. Pero kinahanglan nato sabton, ang panahon dili permanente, no? Ang panahon sa pagsaksi limitado lang. Sa John chapter 9 verse 4, naingon kaingon, the night cometh when no man can work. Mabot yun ang nagabihon na ang
tao dili na makatrabaho. So nayadlaw nga dili na nato makita atong pamilya. Diwa pa nato sila naiskuti. Dili na nato ma-reach atong barkada. Dili na nato maistorya atong silingan ug ubang kaila. No? Nayuban nga namatay nga wala gyud kadungog o klaro nga maayong balita o gospel gikan sa ilang Christian nga amigo. Unsang kasakit ana, di ba? No? Imagine sa langit makita nimo ang usa ka tawo nga dool nimo sa una. Unya mo ingon siya, anong wala man ka isulti nako bahin kang Isus, no? Mautana. Grabe nga sakit, kasakitana, di ba? Church, si Jesus wala siya kailong. Bahin sa imong kaluwasan. Sa Calvary, wala siya ninilong. Kitamay siya, kilatigo siya, kilansang siya. O bisan, nagkadugo, nasakitan, namatay. Nagpadayon siya, aron maluwas ka. No? Sa Romans chapter 5, verse 8, nagaingon, but God commended His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kung wala mihilom si Jesus alang sa imong kaluwasan, kanong muhilom man ka alang sa kaluwasan sa uban? Na kay amigo nga walay Kristo, na kay silingan kapadulong sa impyerno, na kay co-worker nga broken, na mga kabatanunan nga suicidal. Ug basin ikaw ra ang gigamit sa Dios aron makabot nila ang gospel, ang mayong balita. Ayaw isikreto si Jesus. Ayaw ikaulaw ang cross. Ayaw ihilom ang imong testimonya. Sa Mark chapter 8, verse 38, nakaingon, whosoever therefore shall be ashamed of me, naulaw ka nako, and of my words sa akong pulong, of him also shall the Son of Man be ashamed. No? Ikaulaw pod ka. Karon ang pangutana, kitsa ang imong giyampuan pero wala pa nimo gisiran. Kinsa ang imong gihigugma pero wala pa nimo giingnan sa mayong balita. No? Sa Kalbaryo ay 3 crosses, 2 choices, and 1 Savior, si Lord Jesus. Mga igsoon, tulo ka cross, pero duha ra ka choice. Ang choice sa isa, may reject. Yun niya, luwasa, imong kaugalingan, huwag luwasa kami. Nagbibiyay kang Kristo. Makita na tong garbo, control, o ang pagka-self-centered. Ay kadua nga pipili siya nga midawat kang Kristo. Iyon pa niya, remember me. No? Inumdumi ako. Okay? Magpakita nato nga nayang humility, ang iyang pagtuo, pag-surrender. Ayaw pagingon, neutral lang ko. Kaya walay neutral sa cross. Mamili ka, eternal damnation
o eternal life. Kung nakakadiri karon na wala pa kasigurado sa kaluwasan, si Jesus na higugma nimo. Namatay siya, napanaw siya, ugandam siya sa pagluwas nimo karon. Dili reliyon na makaluwas, dili ang maayong buhat, si Kristo lamang. No? Gani sa Acts chapter 4 verse 12, yun pa, neither is there salvation in any other. Kang Isus ra yun. Duol kang Isus karon. O igsoon kung Kristyan, ibalik ang imong kalayo, no? Ang imong fire, balik sa witnessing, balik sa compassion, kay dunay kalag nga mayong mausab ang eternidad tungod sa usa ka Kristohanon nga willing mulsulti. Jesus saves. Magamputa. Lord, salamat sa imong pulong na napambit karon nga adlaw. Ikaw magalihok niadto, no? Kato usa lang to sa kapini nga gipugas namo. Ikaw ra gyapon ang makaluwas. Imo lang kaming instrumento. Imo lang kaming tikpamapa, mouthpiece. So Lord, pagampo nako nga naay matando, makonvict, masunod niya kanimo. Salamat sa imong kapasayloan. Salamat sa imong gugma na kami mismo ng kangko niini. Thank you sa tanan. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat sa pagpaminaw. Igsoon.